Ganda ng tanong mo na yun, fairness logical yun in fairness, ang ganda ng tanong mo na yun. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako. Meron ng isa, Rapcon. Okay. Rapcon, good morning brother. Ano tanong mo? Bali di ba nung araw, panahon nila Jesus, walang apelido yung tao, no, sir, no? Oo, parang gano'n, no? Wala nga ako nakitang apelido nun. Bali, yung tanong ko, kailan nagkaroon ng apelido yung mga tao? Hindi ko alam. Yan yung bagay na i-google na lang natin, brother. When did last name started? Ganun. Yun ang keyword mo. When did last name started? Pero nung mga panahon, 2,000 taon na nakakaraan, wala pa last name. Ngayon kasi sobrang dami ng tao, billion na, kailangan na talaga lagyan ng last name Taka na, kahit nga may last name, nagkakaparehas pa Di mo nakita pag kumuha ka ng NBI clearance, may hit. Yung sa akin, laging walang hit. Kasi mukhang ako lang yata may gantong pangalan sa buong Pilipinas Sir, bali, Boss Chay, yung apelido mo talaga, Chichester talaga? Oo. Yun talaga, apelido ko talaga. Follow-up question, brother. Isa pa, bali, may isa pa akong tanong. Okay. Bali, sa panahon na yung, di ba sabi doon ni Jesus, pag lagi-lagi mong ginagawa yung kasalanan mo, tapos sinasadya mo na, hindi ka napapatawarin, di ba, sir? Oo, yun yung mga nakakilala. Tapos, nakakilala ng katwiran. Yan yung nasa Gis 26 ng Hebreo, kung di ako nagkakamali. Gis 26. Kung ating sinasadya ang pagkakamali, pagkatapos nating makilala, blah blah, something to that effect, ay wala nang haing natitira pa para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghuhukom na nagaan na upang likpuli ng mga kaaway. Yun ang nababasa ko ron. Tama ka ron. Ang tinutukoy doon, brother, hindi lahat ng tao sa buong mundo yun. Ang tinutukoy doon, yung mga nakakilala. Kung ating nakakilala, yun ang nakasulat doon, yung mga nakakilala. Ang tawag sa Quran yan, kung hindi ako nagkakamali, yung kufar, parang ganun, kufar. Disbelievers kung tawagin, disbelievers. Makakilala, pinili talaga yung mga kagaguhan. Tapos, sir, may isa pa doon, di ba, pag nalaman mo na yung kasulatan, tapos hindi mo sinusunod na wala lang kapatawaran. Tapos may nakasulat din doon na yung palad ng Diyos ay laging nakabukas. Tapos kung sino man ang kakatok ay pagbubuksan, hindi ba contradict doon? Contradict sa kasulatan yon? Hindi contradict. Kasi yung sinasabing palad ng Panginoon lagi nakabukas, lahat ng tumutok-tok pagbubuksan. Kailan pagbubuksan? Pag tumutok-tok. Pero pag nakapasok ka na, ibang usapan yung brother. Okay. Hindi naman nagko-conflict Kailan ka pagbubuksan? Pag tumutok ka. Pero pag nakapasok ka na sa loob, paano? Ibang usapan yun. Pag nakapasok ka sa loob, tumutok-tok ka pa lang doon sa nasa labas di ba? Okay. Ganun yung konsepto. Okay, nakuha ko na. Kaya tumutok-tok Meron pa naman tumutok-tok na nasa loob ka na. Papasok ka pa sa loob ng bahay, nasa loob ka na nga ng bahay, tumutok-tok ka pa rin. Gets mo yun? Okay, nakuha ko. Hindi siya conflict, brother. Hindi siya conflict. Ang kausap ni Pablo doon, yung nasa Hebreo, mga kapatid niya sa Hebreo. Kaya nga tinawag na Hebreo yun di ba? Yung libro na yun, kaya tinawag na Hebreo. Kasi mga kapatid niya sa Hebreo yung kausap niya. So, ano ibig sabihin? Yun yung mga nasa loob ng batas ng Mosaico initially. Kasi eventually, naging Kristiyano later on. Sila yun, nakakakabisado sila ng batas, alam nila yun. Kaya tingnan mo, sa mga minsan pa nang nakakilala, di ba sabi? O bakit? Kasi sila tinutukoy doon na minsan pa nang nakakilala, may mga iba kasi sa kanila, naglubalob sa pusali uli. Bumalik sa dating gawi. Okay. Yun, follow-up question, brother. Ganda ng tanong mo na yun, fairness logical yun in fairness, ang ganda ng tanong mo na yun. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig at sa pagmamahal.